Hi guys, it's me your mom, si Dij, a stay-at-home mom living here in Riyadh. Wala siya, uy, may intro na. Nagmamadali na nga ako sa aking paglabas dahil nga itong si Daddy at si Aisen nga ay nag-aantay nga dito sa labas. Dahil nga kapag nga nabihisan ko na tong si Aisen, hindi na nga to mapipirme dito sa loob ng bahay. At dun nga pala sa pupuntahan namin ngayon, imadadaanan nga namin itong opisina nga ni Daddy. At alam na nga rin ni Aisen yan. Hala siya, yung batang to talaga, hindi na talaga siya natatakot sa loob nga ng sasakyan. Dahil pag nasa stoplight nga kami ay talagang tinitingnan nga niya kung anong ginagawa ng kanyang daddy. Ito na nga po, kung kailan nga malapit na kami sa aming pupuntahan, tsaka nga nag-traffic. Puro nga sa sobrang inip at gutom na nga ni Aisen, inapahingi na nga siya ng dede. Dahil weekend nga, ito lang yung time naming mag-asawa para nga mag-grocery. At dito nga kami sa Bathan nagpunta, o pwede rin natin tawagin na Pinoy Market. Iisipin mo nga na parang nasa Pinas ka lang dahil nga kaliwat kanan nga ang ating mga kabayan. Pagka-park pala ng kotse namin, idiretso na nga kami agad dito sa Saj para nga mamili ng mga aming groceries. At ang una nga namin pinuntahan ni Daddy ito nga mga karne. Dahil may plano nga kami ni Daddy magsinigang na baka. Totoo lang talaga, kahit sobrang tagal ko na nga dito sa Riyadh, si Daddy pa rin talaga ang pina-order ko ng mga karne. Ewan ko ba, talagang nasanay na ako kay Daddy na ganyan. Hala siya, uy! At bibili din sana kami ng mga isda. Pero pagtingin nga namin dito sa fish station, sobrang dami nga ng tao, kaya sabi namin next time na nga lang. Kaya naman si ako ay tumingin nga ng pwede nga pang breakfast katulad nga na lang nitong chicken longganisa. Dito rin nga pala kami nabili ng ibang pagkain ni Aisen katulad nga na lang nitong stick o. At syempre hindi pwedeng mawala ang pagkain nga ng matatanda na katulad nitong mga chichiryang ito. Tala siya, uy, matanda talaga. Muha na nga rin pala ako nitong panghugas nga ng pinggan dahil naubusan na nga kami ng stock. Put that in the cart. Put that. Ayan. Hala siya, may batang nagutom, kaya naman binuksan na nga namin itong steak o. At alam kong meron dyan mga mamis na nakaka-relate, lalo na nga kapag may toddler. Wala na nga rin pala kami mantika, kaya naman kumuha na nga rin ako. Hindi ko na nga inilista kung ano yung mga bagay na dapat bilhin, dahil alam ko naman hindi naman talaga masusunod. Hala siya, uy. Alam kong madami makaka-relate dyan na mga mamis na naglilista pero naman hindi nasusunod. Nag-separate na pala kami ng pamimili ni Daddy. At ako naman nga ay namili nga dito ng mga gatas na aking gagamitin. At meron nga din pala ditong iba't ibang klaseng kakanin, katulad nga nitong kalamay. Mag-aantay na lang sana kami ni Aisen dito sa isang gilid dahil sobrang dami nga ng tao. Kaya lang nga hindi siya pumayag at hinahanap nga niya itong daddy niya. At akala mo naman talaga siya nga ang namimili ng gulay. At dito nga sa Saj Supermarket, ikumpleto na nga from meat hanggang sa mga fruits and vegetables. Daddy na nga lang ang pumila dito sa cashier dahil sobrang dami nga ng tao. At kami naman ni Aisen nga inaantay na nga lang siya dito sa may entrance. At sa paglalakad nga namin papunta nga dun sa aming kotse, meron nga nag-abot kay Aisen na maraming chocolate. Ay siguro magraramadam na nga at maraming ang bigay ng mga hadiya. Sana all may hadiya. Kahit saan nga ako tumingin, puro kabayan nga natin ang aking nakikita. Nung makabalik na nga si Daddy galing sa sakyan, nagpunta na nga kami agad dito sa food court. Maretso na nga agad ako dito sa Blue Ribbon para naman maka-order na agad ako ng halo-halo. Dito nga sa food court na to ay talagang dito makikita ang iba't ibang klaseng Pinoy na pagkain. Hindi mawawala dyan ang Jollibee at Chowking. So mga ilang minuto lang naman ako nag-antay para nga makuha itong aking halo-halo. Bahay na nga lang kami kumain dahil nga sobrang dami nga ng tao dito sa food court. Kitang-kita nyo naman. Kaya naman, bye!